Hi pan people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ayan guys, ngayon po ay magriripat tayo ng ating mga succulents galing kay Ma'am Mercy ating. Ayan, so dito guys, nag-ready ako ng ating potting mix. Ayan, gagawa ako guys ng panibago nating potting mix. So magta-try ako, itatry ko to sa kanila guys. So ito ay vermicast. So walang sukat to guys ha. Tansya-tansya lang guys yung paggawa ko sa kanila. And itatry ko lang ito sa mga bago natin na succulents. So ito ay vermicast and then coco peat. And then ito guys yung nabili natin sa Shopee na pumice stone. So ang liliit niya. So matanghito guys yung binili ko pero ewan ko bakit ganito, parang sugar naman yung pinadala sa akin. Sugar size. Ayan o. Ang liliit as in. So meron tayo ditong fresh na risal. So, wala akong bulok na risal, guys. Hindi na ako mag-a-add sa kanila. So, yan na lang muna yung gagamitin natin. Tapos, dito sa mga pot na pagtataniman ko sa kanila, naglagay na ako ng fresh na risal sa ilalim. Ayan. So, dahil malalim din itong ating pot, kailangan talaga ng fresh na risal sa ilalim. So, maglalagay tayo, guys, nito. Ayan. Furadan. Lagay tayo ng furadan. Ito kasi guys yung furadan na natira ko dito. So ito kasi bago na to na nandito sa lagayan. So yung natira nilagay ko sa takip para yun yung una natin na gagamitin. And then maglalagay din ako guys ng DE powder. Yan, lagay tayo ng DE powder tapos ng Osmocote. So magmi-mix ako sa kanila guys ng Osmocote sa nila sa potting mix na gagawin natin. Lagay tayo ng Osmocote. And then saka natin yan sila guys haluin. So haluin na natin. Ayan. So dito lang ako guys sa box ng LBC. Ayan, haluin na natin yan. Tansya lang yung walang sukat to guys. Kailangan kong mag-add ng vermicast. Add ako ng vermicast guys. Ayan. Tinatansya ko lang guys kung tama na ba yung timpla ko or hindi pa. Ayan. Marami ang nilagay kong pa rin guys, yung ito yung fresh na risal. Kasi dyan sana yung aking mga succulents sa fresh na risal. Add pa tayo ng konting coco peat guys. Itatry ko sa kanila to guys. Ayan o. Yan, ganyan siya. So may mga buo-buo. Durugin natin. Nag-gloves ako guys. Ito yung gloves yung binigay sa akin ni Ma'am Prenny Rose. Thank you po Ma'am Prenny. Ayan. So okay na to guys. Ayan, okay na yan. Haluin lang natin ng maigi. Add pa tayo ng furadan. Para hindi sila puntahan ng ants, ganyan. Kasi syempre meron tayong fresh na rice hull. So sa mga nagtatanong kung yung pantaboy sa ants, furadan po. Kasi 'di ba nagtatanong sila kasi sa kanila daw kapag gumagamit sila ng risal inaano sila ng langgam, pinupuntahan yung kanilang mga succulents ng langgam. So ako po nilalagyan ko sila ng furadan. So pwede naman pong hindi sila i-mix sa ating mga potting mix. Budburan nyo po sa taas ng inyong pot kapag naitanim nyo na yung inyong mga succulents or dati na silang nakapot. Lagyan nyo lang po ng furadan sa top. Ayan. Ayan guys. So maliliit talaga yung ating pumice stone. So mag-add tayo ng konti pa. Sugar naman kasi to guys. Alam ko sugar size to kasi dati nung nasa Pasig pa ako, ganito yung nabili ko doon sa binibilan ko talaga ng succulents. Pero may store kasi doon before na nagtitinda talaga sila ng succulents. So may mga ganito sila. Ganito lang yung available size ng kanilang pumice stone. So ang tawag nito ay sugar. So yung matanghito kasi guys na binibili ko, kagaya nung nakaraan, 'di ba? Yung mga nanonood sa atin, ganito sila guys kalalaki o
Ayan o, yung matang hito size. Ganito yun. Ayan, marami tayong ganito dito. Yung mga dati pa natin na, pamistone, matang hito. So, ayan yung binibili ko dati. Pero ngayon kasi pinadala guys, ang liliit talaga as in. Parang pang seedlings kasi to Pero pwede na rin, pang toppings. Ayan kasi hindi naman na natin guys yan maibabalik. Pwede naman maibalik pero syempre, aksaya pa yun guys ng time. So, wag na lang ibalik. Okay na yan siya. Ayan. So, okay na to guys. Maglalagay na tayo ng potting mix sa ating mga pots. Ayan, dito pakita ko sa inyo para makita nyo. Parang kulang yung ginawa kong potting mix guys kasi malalaki tong pots natin. Kaya dapat talaga marami yung risal sa ilalim. Ayan parang isang dalawang pot lang to guys. Ubos na. So, yung ilalagay natin dyan guys ay sino ba? Ayan. Di ko alam kung kasya dyan guys si Lawi dito lang talaga siya pwede. Ayan. So, dyan na lang natin ilalagay si Lawi. Ayan guys, yung ating Lawi. Sharan. Ay, ganda guys. Ang ganda ng roots niya Hindi gaano ma-roots, pero ayan. Ayan siya guys, healthy pa rin yung roots niya. So, hindi ko na ilalagay yung na yan, natirang soil mix ni Ma'am Mercy. Kasi matigas siya Pero may to guys alam ko mayroon tong alnos. Itong mga, potting mix niya. Alam ko meron yan alnos. Tapos garden soil. Ganun. So, hindi ko na yan guys halo yung mga ganitong kulay. Kasi parang garden soil to So, ayan. Linisin lang natin to guys. Yung pinaka puno niya. So, dito tayo. Linisin natin to. Para malinis siya bago natin siya itanim. Ang hirap talaga guys kapag naka-gloves. Promise, nahirapan ako. Kaya, bihira niyo ako makitang mag-gloves kasi nahihirapan ako magtanim. Yan, kapag maglilinis ng ganito, hindi ko mahawak-hawakan talaga ng maayos. Ayan, tatakpan na tayo dyan. Ayan, linisan lang natin to na mawala yung mga dry na leaves niya. Ayan guys. Okay na yan. Yan. Hindi na natin yan gagalawin. Yung roots niya. Healthy pa rin siya guys. So, buhay na buhay pa rin yung roots. Ayan. So, di ko na talaga yan guys trim kay Ma'am Mercy. Dito tayo. Ayan. So, dagdagan natin to guys. Parang puno siya. Tapos, maglalagay tayo ng puradan ulit guys sa taas. Para sure lang. Tapos ng konting osmocot. Ayan. Tamang-tama lang siya dito guys. Ayan. Tapos lagay natin tong puradan dyan. Ayan. Tapos lagay tayo guys ng osmocot. Tama lang naman. Kasi nagalo na tayo. Ayan.
Tapos, lagay tayo ng toppings. So, meron tayo naman ditong pumice stone yung hinalo natin kanina, guys. So, yun yung gagamitin natin na toppings sa kanila. Actually, naisip ko to guys, pang toppings lang talaga. Pero, naisipan kong haluan sila ng pumice stone. Kasi, para lalo silang maging fast draining. Kasi kapag na, ano na guys, na tunaw na yung ano natin, rice hull, na bulok na. So, syempre, nagiging lupa na rin yan. Mabilis lang yan guys malusaw si rice hull na fresh kasi meron tayo nilagay na coco peat at saka vermicast. Pero kahit na ganun guys, yung rice hull naman talaga napaka fast draining niya kahit na wala siyang halo na iba. Yung bulok lang saka fresh. Ayan, yan yung mga gamit ko sa ating mga succulents. So pag meron lang tayong nabibili na vermicast, yun yung paglagay ko sa kanila guys. Pero itong coco peat guys, first time kong mag-add. Ayan na guys, oh. Yung ating Shibuya Lawi. Ang ganda guys. Ayan, linis na niya. Ayan. So next natin guys ay yung ating cubic frost. Ayan, dito natin siya. Gagawin ko guys ay nadagdagan ko yung kasi maubos yung ating tinimpla na potting mix. Hindi ko ata matatanim yung flapjack ngayon guys. So kapag di ko natanim ngayon, tatanim ko na lang yan siya guys. At hindi ko napapakita sa inyo. Same lang naman yung guys yung ginagawa ko. Ayan o. Kasi malalaki nga tong pots natin compare sa maliliit na pot. Kasi ito na talaga guys yung ginagamit kong pot ngayon. Hindi na ako bumibili ng ibang pot na sobrang liliit. Ito na para uniform na yung pot ko guys. Hindi na siya paiba-iba. Ayan. So isa na lang yung ginagamit ko na pot. So ganyan na lang. Tapos add lang ulit tayo ng dito. Kunti lang guys kasi meron naman na yan halo. Tapos si cubic frost. Grabe guys, ang bigat niya, ang tangkad na niya. Ayan. Kailangan ito guys ng bato. Pang tukod. So lagyan natin yan ng bato. Meron naman dito mga bato. Ayan, may mga bato tayo dito. So, nandito ko guys sa luma na greenhouse dati. So, wala na tong wala na ditong bubong. Pero, kasi dito guys, may puno ng mangga. So, hindi tayo mainitan. Ayan, kailangan talaga nito ng suporta. Kasi, mabigat yung puno ng ating cubic frost. So, ayan. Ayan guys. Tapos, saka tayo maglagay ng guys, na toppings. Yung guys, yung mga bato na yan, dahil mabigat, pag stable na itong ating cubic frost, tanggalin din natin yan. Ayan. So, yan na guys. Tapos yung mga nalaglag dito na leaves ni cubic, pwede nating itabi dyan para mapropagate. So, ayan. Dito natin ito ilagay para mapropagate siya. So, ayan na guys. So, ayan na. So, nakadalawa na tayo. Ang susunod natin ay si habit. So, kukuha lang ako guys ng ng rice hull. And then, titimpla ako ulit. And last na muna itong itatanim natin para hindi tayo masyadong mahaba yung video. So, yan.
So yan guys, naka-mix na ulit ako ng ating potting mix. So dito ko guys itatanim yung ating variegated flapjack na malaki. Yan dito. Yan. Grabe guys, ang bilis makaubos ng potting mix. Ayan, so ito yung itatanim natin, yung flapjack. So siguro pagsamahin ko na lang guys, kasi malaki tong pot na to. Ayan, kasi dalawa siya. So ito yung isa. Pagsamahin na lang natin. So, ayan na guys, yung ating variegated flapjack. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng furadan at saka ng smokot. Kumain ko na guys para mabilis. At toppings. Hindi ko na guys pinuno kasi malalim yung pot na to at sobrang laki din. Ayan. Ayan, tapos dito sa kabila. So, yan na guys, yung ating variegated flapjack. Ayan, so yan na lang muna guys yung itatanim natin sa ngayon. Ayan. Initan sila dito o kakonti. Ayan na yung natanim natin na lawi. Ayan, yung ating Echeveria lawi, yung ating cubic pros at yung ating variegated flapjack. So, meron pa tayo dito, yung free sa atin ni ma'am, yung habit ear, ayan, tapos yung ating variegated Indonesian flapjack, ayan. So, tatanim ko na lang yan sila guys at papakita ko na lang sa inyo after nating maitanim. Guys, nandito na sa ating garden yung ating mga natanim. So, ito tinanim ko na yung ating Indonesian flapjack. Ayan. So, pag naarawan naman yan guys, gaganda din yung rosette niyan. So, medyo humaba lang yung liig niya. Pero, okay lang yan. Ayan. Dito na rin yung ating cubic frost. Ayan. Sobrang laki niya guys. Hiningal ako kasi pinasok ko yung mga ginamit natin kasi nandun yung sa labas. So, ito na rin yung ating habit ears na free ni ma'am. Ang ganda guys niya, no? Ayan, no? Sobrang taba. Tapos ito yung, dalawa na variegated flapjack. Tapos, dito guys, nandyan yung ating lawi. Ayan. So, dyan ko siya nilagay. Ayan. So, yan na guys, yung itsura nila. So, pansamantala, dito ko muna sila. And, hapon ngayon, tanghali, siguro mga 3 PM na. And, nasisinagan sila ng konting araw dito guys. Ayan o. Mainit dito guys. Sobrang init. Pero, kumukulog. Ayan, parang uulan na naman mamaya. So, yung dalawang free ni ma'am nandito guys, hindi ko pa na tatanim. Ayan, ito pwede na itong itanim eh. Ayan o, kasi may roots na. Pero, air dry muna natin yan guys. Kasi, wala pa akong makuwang pagtamnan para sa kanila. So, sa ngayon, yan na lang muna guys yung itatanim natin. So, that's all for today. So, yan. After natin silang maitanim, wag muna natin silang didiligan for 1 week. Yan, 5 to 7 days bago tayo guys magbigay ng water sa kanila. And then, unti-unti lang guys yung pagbibigay ng water sa ating mga halaman na to. Yan, after 1 week. Tapos, kapag marami na yung roots niyan guys, yan, pwede natin dami-damihan. And then, pag uli, na talaga sila, recovered na sa atin, yan, pwede natin damihan yung dilig talaga natin sa kanila. And, yung sunlight naman, yung sunlight exposure,
So, dapat po mayroon tayong shade net sa taas para hindi sila ma-sunburn. So, morning, mainitan to sila dito. And then, afternoon, ayan, ganito sila guys kapag afternoon. So, nasi-shade kasi sila guys kasi meron tayong net sa taas. Ayan, so ganyan lang yung nare-receive nila kahit sobrang init. So, ano na, filtered na and medyo mataas yung bubong natin kaya hindi yan sila guys sa sunburn. So, ayan, dito ko na muna sila guys. And then, hayaan ko muna sila dito guys. Siguro kapag nag-rearrange ako, hanapan ko sila ng mas magandang pwesto para sa kanila. So, sa ngayon, yan na lang muna guys. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating potting. That's all for today and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!